natin simulan ang ating aralin ngayon, maaari mo bang bangunahan ang isang panalangin, Maxima? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang araw, mga bata. Bago kayo masipag-upo, ayusin niyo muna ang inyong upuan at kunin ang mga basura na nasa inyong harapan. Pagkatapos, maaari na kayong umupo. Malumiban ba sa klase? Kung walang lumiban sa klase, bigyan niyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Bago natin simulan ang ating aralin, meron akong ipapakita sa inyo na larawan. Ano ang inyong nakita sa larawan? Christine. Tama. Ito ay isang pamilya na nagtatanim ng gulay at prutas. Ngayon, may isa ulit ako ipapakita na larawan at sabihin kung ano ito dahil ito ang ating talakayin ngayon. Ano ang inyong nakita sa larawan? Alaysa? Tama. Ito ay isang abunong organiko. Ngayon, ang ating talalakayin ngayon ay kalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abunong organiko. At ito naman ang layunin nito. Matutukoy ang mga organikong material na maaaring gawing abono. At tatalakay ang kalagahan at ipapakita ang pagmamahal sa kalikasan. Ating alamin kung ano ang abunong organiko. Ang abunong organiko ay organikong material na gawa mula sa nabubulok na bagay katulad ng dumi ng hayop, tuyong dahon, balat ng prutas, gulay, tira-tirang pagkain, at iba pang natural na dumi. Ito ay nagpapayaman sa lupa sapagkat ibinibigay nito ang sustansya na kailangan sa mga pananim. Tumutulong ito sa pagpapalago ng mga pananim at maging masagana ang mga ani rito. Higit itong nakakatulong dahil natustusan ang pangunahing pangailangan araw-araw at mapaunlad ang pamumuhay ng isang tao. Isa sa mga pinakamainam gawin upang mabawasan ang ating basura ay ang paggawa ng sariling abono na galing sa mga nabubulok na bagay. Nananatili dito ang kalinisan ng ating kapaligiran at malayo-layo tayo sa iba't ibang uri ng sakit dulot ng mga basura. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Magbigay ng basurang na bubulok. Charles. Tama. Nagagamit ba ang mga nabubulok na basura? Maria Caril? Tama. Sa anong paraan ito nagagamit? Sam. Tama ulit. Bigyan niyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ating alamin kung ano ang compost pit at basket composting. Ito pala ang larawan ng compost pit, mga bata. Ngayon, ang compost pit ay isang simpleng paraan ng paggawa ng compost. Isang mayamang pataba na nagmumula sa mga organikong basura. Ito ay isang hukay sa lupa na ginagamit upang mag-ipon ng mga organikong materyales tulad ng mga dahon, damo, mga balat ng prutas at gulay, at iba pang mga basura ng halaman. Ang paggamit ng compost pit ay may maraming benepisyo. Ito ay ang pagbawas ng basura, mabuting pataba, at pagpapabuti ng kalidad ng lupa. Ngayon, ating alamin kung ano ang basket composting. Ito naman ang larawan ng basket composting, mga bata. Ang basket composting ay isang kakaiba at mahusay na paraan ng pag-compose na nagsasangkot ng pag-decompose ng mga organikong basura na direkta sa loob
ng isang garden bed. Ang mga benepisyo ng basket composting ay mas mabilis ang proseso ng pag-compose dahil direkta itong naihatid sa lupa at mas natural at sustainable dahil hindi na kailangan maglipat ng compost. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Paano na isasagawa ang compost pit? Renmar. Tama. At paano naman maisasagawa ang basket composting? Sino pa? Casey. Tama. Anong paraan sa paggawa ng abono sa malawak na lupain? Anong paraan sa paggawa ng abono sa malawak na lupain? Gwen. Tama. Paano natin ito pinag-iingatan ng ating abonong nagawa? Sherlyn. At bakit? Tama. Bigyan nyo ng 5 palakpak ulit ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Hati ko kayo sa 3 pangkat. Pumili na isang pinuno sa pangkat upang mumuno at maging tagapag-ulat sa kinakatawan ng buong pangkat. Pag-usapan ang paksang italaga sa buong pangkat at ilahad ito sa buong klase. Pagtapos na, maaari mo bang pangunahan ito? Unang pangkat. Pagkatapos, ang pangalawang pangkat. At ang panghuli ay ang pangatlong pangkat. Bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay may ipapasagot ako sa inyo. Sa malinis na papel, sagutan ang mga tanong na ito. Basahin ko muna ang panuto. Panuto. Suriin na mabuti ang bawat tanong sa ibaba. Isulat ang tama kung ang pahayag ay ganap na tama at mali kung ang pahayag ay mali o hindi kumpleto. Ngayon, tapos na ba? Number 1. Ang paggamit ng plastic na lalagyan ay mainam para sa paggawa ng compost. Tama ba ito o mali? Number 2. Ang pag-aabono ay isang paraan upang mabawasan ang dumi ng basura sa ating kapaligiran. Tama o mali? Number 3. Ang abonong organiko ay nagdadaragdag ng sustansya sa lupa. Number 4. Ang paghahalo ng tuyo at basang materyales ay hindi mahalaga sa proseso ng pag-aabono. Tama o mali? Number 5. Ang regular na pag-iikot ng mga materyales sa compost bin ay nakatulong upang maayos na pagkabulok. Tama ba ito o mali? Tapos na? Ngayon, number 6. Ang pagdadaragdag ng mga produktong karne ay magpapabilis sa proseso ng pag-aabono. Number 7. Ang abonong organiko ay isang alternatibo sa mga kimikal na pataba. Tama ba ito o mali? Ngayon, number 8. Lahat ng uri ng damo ay maaaring idagdag sa compost bin. Tama ba ito o mali? Ngayon, number 9. Ang isang maayos na compost pile ay dapat na nanatiling tuyo. Tama ba ito, class, o hindi? Ngayon, number 10. Ang isang maayos na compost pile ay dapat na nanatiling tuyo. Tama ba ito, class, o hindi? Ngayon, number 10. Ang paggawa ng abonong organiko ay isang
paraan upang matili ang kalusugan ng lupa at ang mga halaman. Pagtapos na, maaari niyong ibigay sa inyong harapan. Ngayon, may takdang aralin ako sa inyo. Sa isang malinis na bond paper, gumawa ng pangako sa sarili tungkol sa tamang gawi sa mga patapong bagay upang makatulong at mapangalagaan ang ating kalikasan. Isulat sa inyong bond paper ang "Ako si Blank", ang inyong pangalan. Matapat na nangako na blank. Ano ang pangako niyo sa inyong sarili upang makatulong at mapangalagaan ang ating kalikasan? Ngayon, tapos na ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam at God bless sa inyong lahat. By the way, ang itong natakdang aralin ay ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita.